Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon, ayan, isang CRT TV ng brand kung titignan nyo, LG. So, ang issue nitong TV na to, base sa customer, ayaw daw mag-power on. So, yun bali ang problema nitong TV. Ngayon, bago natin buksan tong TV, itatry ko na muna. Bali, ito yung kanyang power cord, ayan. So, try na muna natin mga boss, bago natin buksan tong TV. Ngayon, saksak ko lang. So, kung titignan natin mga boss, ayan, umilaw naman to indicator. Wait lang mga boss, parang nag-power on tong TV. Ayan. Ayan mga boss, kung titignan natin, ayan, nag-power on tong TV. Pero base sa customer, sabi niya, hindi daw nagpa-power on tong TV. So, okay na to mga boss. Wala pa tayong ginawa. Okay na, ayan. So, okay naman yung kanyang display. Kung titignan natin, buo naman yung kanyang display. So, wala pa tayong ginawa mga boss. Ayan, okay na tong TV. Base kasi sa customer, sabi niya, hindi daw nagpa-power on tong TV. Pero, ayan, kung titignan natin, nag-power on naman. Pero, ganun pa man mga boss, i-check pa rin natin to. Bubuksan pa rin natin to. Although, nag-on naman tong TV. Panigurado, baka nagkataon lang, nag-power on ngayon tong TV. So, kung titignan nyo mga boss, ayan, parang alam na natin yung problema nitong TV na to. Papasinin nyo habang tinatapi ko yung likod nitong TV, parang mamamatay itong TV. So, posible, meron ngang problema tong TV na to mga boss. Nagkataon lang na nag-power on tong TV na to ngayon, dahil naibiyaya itong TV na to. Ngayon mga boss, gagawin natin, although nag-power on tong TV, so bubuksan pa rin natin yan para makasiguro tayo na okay itong TV bago natin ibalik sa customer. Hindi naman siguro dadalhin ng customer to dito sa shop kung okay naman tong TV. Panigurado meron tong problema. So, bago ko buksan tong TV, sa mga hindi pa pala nakasubscribe dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na mga upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So, ayan, kung titignan nyo, bali nabuksan ko na tong TV at kung papansinin natin, ayan, napakarumi nitong kanyang mainboard. So, nagagawin natin dito, bale, lilinisin ko na muna tong kanyang mainboard para yun na nga, bago natin troubleshoot tong TV na to, malinis tong kanyang board. So, baklasin ko lang tong kanyang mainboard mga boss. So, ayan, kung titignan nyo, bale, nabaklas ko na tong mainboard. So, binaklas ko lahat yung connected dito sa board, papuntang tube. Pati na rin tong kanyang playback na cap, ayan. Sa mga beginners, once na pala magtatanggal kayo ganito, wag yung hawakan. I-discharge nyo na muna gamit kayong dalawang flat screw. Sundutin nyo mga boss hanggang sa ma-discharge itong kanyang playback. Yung isang flat screw, itap nyo lang sa mismong terminal nitong cap. Tapos yung isa naman sa body ground nitong tube. So, ganun lang yung pag-discharge sa mga playback na yan. Ngayon, linisin ko lang muna. Kung titignan nyo, ayan, bale tapos ko na malinis tong mainboard. Kahit pa paano, luminis naman. Sa mga pyesa, wala naman tayong nakikitang lumobo ng mga kapasitor. Ayan, okay naman. So, tignan natin dito sa likod. Posible ang problema nitong TV na to, resolder. Those solder. Ayan, kaya i-check natin yung mga resolder dito sa likod na yan. So, gagawin ko mga boss, bale, i-check ko na muna tong mga solder dito sa mainboard na yan. Panigurado, meron loose solder yan. So, para madali na tayo, i-check ko na muna ngayon. Once na nakita ko na yung naglulus dito, ipapakita ko na lang sa inyo. So, ganun na lang gagawin natin. Ayan mga boss, so okay na tong TV. Hindi ko na naipagkita sa inyo yung mismong naglulus nito. Kasi, totoo niyan mga boss, wala akong nakitang basag na solder or naglulus dito sa mga solder na yan. Dahil wala akong nakikitang naglulus mga boss or basag, so ginawa ko na lang, nag-resolder na lang ako. Una ako nag-resolder dito mga boss, dito sa kanyang, ayan, itong kanyang horizontal section. Bale dyan ako nang nag-resolder. So, itong terminal nitong mga or socket nitong kanyang yoke, yan yung re-solder ko. Tapos, ganun din yung kanyang horizontal output na transistor. Re-solder ko rin yan. Tapos, itong kanyang transformer, ayan. At yung isang transistor na maliit dito.
Sa horizontal section, yan bali yung mga rinisolder ko. Tapos, after ko ma-resolder yan, tinry kong i-on tong TV. Nung na-try na natin na i-on tong TV mga boss, ginalaw-galaw ko tong kanya mainboard. Ayun, ganun pa rin. Parang mamamatay yung TV once na ginagalaw natin yung mainboard. So, walang nangyari mga boss after kung mag-resolder dito sa kanyang horizontal section. Ngayon, sunod na rin-solder ko dito sa kanyang vertical IC. Ayan. Ganun din yung mga transistor dito. So, rin-solder ko rin yan. Tapos, tinry ko ulit tong TV. So, ganun pa rin. Walang pagbabago. Pinagalaw ko yung board mga boss, parang mamamatay pa rin tong TV. So, pagkatapos ko mag-resolder dito sa kanyang vertical IC, so, nag-resolder naman ako dito sa power supply. Ayan, itong kanyang regulator IC. At itong kanyang optocoupler, mga boss, bale, rin-solder ko yan. Tapos, tinry ko, ganun pa rin. Parang mamamatay pa rin tong TV mga boss once na ginagalaw natin yung mainboard. Hanggang sa after kong mag-resolder dito sa power supply, nag-resolder na ako mga boss dito na sa kanyang general IC or jungle IC. Ayan. So pagkatapos ko ma-resolder tong kanyang general IC, ayun mga boss, nag-okay na tong TV. Kahit anong galaw pa natin dito sa kanyang mainboard, normal na, hindi na lumalabas yung guwit dito sa gitna or parang mamamatay tong TV. So, 101% meron tong loose solder dito sa kanyang jungle IC or general IC. Kasi ito lang yung rin-solder ko, panguli mo boss, doon pa lang nag-okay. Pero nung nag-resolder ako dito sa kanyang horizontal section, vertical section, power supply section, so ganun pa rin, walang pagbabago. So, masasabi na natin na dito talaga sa general IC yung loose nito. Ngayon mga boss, ibalik ko lang tong mainboard para matry na natin. So, sa mga beginners pala dyan, although wala kayong nakikitang basag ng mga solder, so masasabi na natin na okay na yung mga solder na yan. Hindi, ganun yun mga boss. Katulad dito sa TV na to, although chinek ko yung mga resolder or solder nitong mainboard, wala naman ako nakitang basag. Pati na rin yung kanyang general IC nung una. Hanggang sa ginawa ko mga boss, although wala akong nakita mga basag na solder, nag-resolder pa rin ako. Yun nga lang, nauna yung horizontal section, power supply, vertical. Yun ang inuna ko mga re-solder, kaso hindi natin nakuha doon mga boss. Hanggang sa yun na nga, dahil naubusan na tayo kung ano yung naglulus dito. Hanggang sa tinignan ko ulit yung kanyang jungle IC or general IC, wala naman talaga akong nakikitang basag, pero ginawa ko pa rin, nag-resolder pa rin ako dun sa kanyang IC na general. Ayun, hanggang sa nag-okay tong TV. So sa mga baguhan dyan, although nakikita nyong buo yung solder na walang basag, masasabi natin na okay yon or hindi na natin re-resolder yon. Katulad dito sa mainboard na to mga boss, nung tinignan ko yung kanyang jungle IC, yung kanyang mga solder, so okay naman, wala naman ako nakikitang basag. Although wala akong nakitang basag dito sa kanyang mga solder, dito sa kanyang general IC, so ginawa ko, rin-solder ko pa rin mga boss, hanggang yun, nag-okay itong TV. Bale, itong TV na to mga boss, isang halimbawa to sa mga beginners, ayan, na huwag kayong pasisiguro sa mga nakikita nyong solder. So, gawin nyo, resolder nyo pa rin mga boss, although nakikita nyo walang basag. Ngayon mga boss, ayan. So, kung titignan nyo, nag-power on na tong TV. Ngayon, gagalawin ko tong kanyang mainboard. Pasinin nyo tong display nitong TV. Ayan. So, papasinin nyo mga boss, kahit anong galaw ko dito sa kanyang mainboard, dito sa likod. Ayan. So, nawala na yung guwit dito sa gitna na parang mamamatay tong TV. Ayan, kahit anong galaw pa natin dito sa mainboard. So, yung mismong board na yung ginagalaw ko mga boss. Kanina, nung hindi pa natin binuksan to, tinatapik lang natin tong TV. Parang mamamatay na. Pero ngayon, ayan, kahit anong galaw pa natin sa mainboard, okay na ngayon tong TV. Ngayon, okay na tong TV mga boss. Bale, sasara ko lang para matry pa natin na isa pang beses after natin may sara itong TV. So, isara ko lang. So, ayan, kung titignan nyo, bale, tapos ko nang may sara tong TV. Ngayon, try pa natin ng isa pang beses to. Ayan, saksak ko lang. Ngayon, tayo lang natin mag-power on tong TV.
So, ayan, kung titignan nyo, nag-on na tong TV. Ngayon, try natin tapikin yung likod nitong TV. Ayan mga boss. Papansinin nyo, kahit anong tapik natin dito sa likod nitong TV, ayan, normal pa rin yung display. So, okay na talaga itong mga boss. Yun lang talaga yung naging dahilan, yung kanyang generalizing loose solder. So, dahil okay na itong mga boss, hanggang dito na lang itong ating video. Sana sa mga beginners dyan, kahit papano, kahit na basic lang itong ating ginawa ngayon, meron kayong natutunan. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.